Maayong aga sa tanan kag sa liwat. Nagapasalamat kita sang kahigayunan nga nangin ato naman sa pagdayon sa pagpalapit sa trono sang bugay sang Ginoo sa pagsimba sa iya sa espiritu kag sa kamatuoran. Salamat sang iya nga kaayo sa aton. Ang iya nga bugay kag kaluoy nga nagapadayon sa adlaw-adlaw nga tanan nga aton nga maeksperiensyahan. Naging tagaan pa kita niya sang mga madamo nga pribileyo kag oportunidad sa pagpadayon sa pagsunod kag pag-alagad sa iya. Salamat kita sa aton nga mga multimedia nga team nga kung sa diin padayon nga ginagamit gid sang Ginoo para sa aton nga mga virtual nga online nga mga services kag bisan pa sa aton nga mga devotionals. Salamat gid sang tanan nga mga kauturan naton nga nanging miyembro sang sini nga team kag subong man salamat gid kita kay ato naman ini nga kahigayunan nga madamo nga mga tinion nga magkapdayon kita sa pagsunod sa Ginoo kag pangamuyo kita sa pag palapit sa trono sang Ginoo sa pagpanimbaho naton sa sini nga tion. Salamat gid Lord sang sini nga kahigayunan nga ginhatag naman imo sa amon. Salamat amay namon nga sa gyapon makapalapit kami sa imo kag makadayaw kami labi na gid sa sini nga adlaw nga gin pain imo Ginoo nga adlaw nga para sa imo Ginoo nga ikaw ang amon nga himayaon, ikaw ang mangin sentro sa among tanan nga mga hilikoton kay tungod nga ini ang adlaw nga gintawag nimo Ginoo ang imo nga mga kanakan palapit sa imo sa pagsimba kay ikaw ang Dios nga buhi, ikaw ang Dios namon nga gamhanan kag ikaw ang Dios nga dapat gid namon nga alagaron kag pagasimbahon. Kani nga sa sini nga tion, nagapasalamat kami sa imo Ginoo kay ikaw ang Dios namon nga padayon nga nangin matutom kag maayo gid sa amon Ginoo. Naging tagaan mo gid kami Ginoo sang sini nga kabuhi nga padayon mo gina-enjoy namon kag hindi lang ina Ginoo kundi nga padayon mo kami nga gina-sustain sa paghatag sang mga kinahanglanon namon. Ginahimo-an mo gid Ginoo ang tanan namon nga kinahanglanon kag bisan pa nga padayon kami nga makapasalamat kag makadayaw gid sa imo nga sa sini naman nga tion ikaw lang ang sa sentro sang amon nga pagsimba Ginoo kay tungod nga ikaw ang Dios namon nga buhi, ikaw ang Dios namon nga gamhanan. Kani Ginoo opdi kami kag pakamayuhon naman nimo ang ini nga tion Ginoo. Patawara kami sa amon nga mga kakulangan sa imo para nga kami mangintako sa pagpalapit sa trono sang imo nga bugay. Salamat gid Lord kay tagaan mo kami sa madamo nga mga tinion kag kahigayunan nga padayon nga mapakita namon kung paano kami Ginoo magasunod kag mag-aalagad sa imo. Kagkabay nga amon nga hilikoton nga amon nga pagsimba sa imo sa sini nga tion mangin mahamot ini nga halad Ginoo sa imo nga atubangan. Batuna ini kay amo ining amon nga pagsimba kag pag-alagad sa imo. Salamat sini nga tanan sa matamis nga ngalan ni Hesus ginampo namon ini. Amen. Ang Diyos yari sa simbahan niya, ang Diyos yari sa simbahan niya, maghilipos ang tanan, nakatawan sa Kantahunta ang ambahanon nga ni nga may kalipay sa atong tagipusoon, ang ambahanon nga tuburan sa ang pagkaayo or come thou fount of every blessing. Tuburan sa ang pagkaayo, magkari ka sa amon, nga tabis nga kalanta
sa pagamba, kaluoy mo nga dayon. Tungod sa imo pagbuling, may paglaom sa ako. Jesus, ako nakitaan, sang ako ang nagkalang. Gilwas niya sa katalagman, sang dugogin tinluan, nga malambot ko ang imo, puluyan nga langit mo. Adlaw-adlaw mangutang ako sang bugay nimo, madali ako magtalang, mabiya sang gugma mo. Ang kasing-kasing ko yari, kuhag patinig, kabay ang imo kaayo, maghigot sang kalag ko. There is a name above every name, and that is Jesus. Kantahon tani ang ambahanon na ni, ang ambahanon nga bulahan ang ngalan. Padunggan ta ang ngalan niya, ang Diyos nga gamhanan, ug tunga nakinhatag niya, pagluwas sa tanan. Bulahang ngalan, bulahang ngalan, bulahan ang ngalan sang Diyos. Bulahang ngalan, bulahang ngalan, bulahan ang ngalan sang Diyos. Ang ngalan niya gapadayon sang tanan ng bahon, bisan mga manugtunda saya gahimaya. Bulahang ngalan, bulahang ngalan, bulahan ang ngalan sang Diyos. Bulahang ngalan, bulahang ngalan, bulahan ang ngalan sang Diyos. Ang ngalan niya manuglaygay, dako nga ang away, prinsipe sang paghidait, manlulwas nga himpit. Bulahang ngalan, bulahang ngalan, bulahan ang ngalan sang Diyos. Bulahang ngalan, bulahang ngalan, bulahan ang ngalan sang Diyos. Dakong katuto mo, Diyos sa akon. Kantahon tani ang ambahanon, dakong katuto mo, or great is thy faithfulness. Dakong katuto mo, O Diyos sa may ko, way landong sang pagbalhin sa imo. Ang imong katutoy nagapadayon, subong anay amo ikaw karon. Dakong katuto mo, dakong katuto mo, adlaw-adlaw kaluoy mo bago. Ginhanag mo ang kinahanglan nakon, dakong katuto mo, Diyos sa akon. Ang tigpalandas kag ating alanin, adlaw bulan kag mga bituon, nagabuylog sila sa pagpanaksik, sa dakong gumamu kakatuto. Dakong katuto mo, dakong katuto mo,
Adlaw-adlaw kaluoy mo bago, ginhatag mo ang kinahanglan nako. Dakong katuto mo, Diyos sa akon. Pagpatawad sa sala kag kalinong, paglipay kag pagtuy-tuy sa akon. Pusok sa karon kagwas ang paglaom, tanan ini kaniban pa ako. Dakong katutumo, dakong katutumo, adlaw-adlaw kaluoy mo bako. Ginhatag mo ang kinahanglan nakon, dakong katutumo, Diyos sa akon. Maagi ang pandemic nga ini is sometimes slowing us down. Ini nagsugod lang tungod sa health conditions and subong economically affecting everybody all around the world. And that is why currently there is sa syudad sa Iloilo City sa Nigligad wala kita naka-experience siya sining nga mga sitwasyon upon arrival of some our fellow Ilonggos nag-experience siya kita sang sining nga mga bagay nga nagpating aton mga health workers diri and even aton nga neighbor dira sa St. Paul's Hospital na apektuhan sila. We're continually praying for them, especially in health workers naton. Some of them our brethren, mga kauturan naton, and currently ni Bans kadam-an sa ila working in all around the Metro Iloilo hospitals and clinics, and all the nurses, doctors and medtechs, even our dentists, that we pray for them, all of them working sa diri sa syudad sa Iloilo City. And even aton mga kauturan man niya working around the world kung sa diin man kamo, we're also praying for you, for your safety, and keep safe always. We're praying next Sunday, that is the third Sunday of this month of July, nga makabalik kita sa aton physical service diri sa aton main church sa Don Baptist Church, Bonifacio Drive. And salamat gid sa gihapon permi sa inyong mga pagsuportar sa aton online services, kag pagpadala kag paghatag sa inyong mga bulig sa amon nga mga workers diri sa Don Baptist Church. Kag kabay pang pangamuyo namon nga ang Ginoo gid magpakamayo sa inyo. And sa gihapon salamat gid sa aton man nga mga kauturan sa multimedia nga sa kunin nagapasilidad sa sini, facilitate gid sa sini nga mga kondisyon sa mga sitwasyon. Thank you gid sa gihapon sa aton pastor evangelist, aton nangin pastor sa Don Baptist Church, Pastor Pert Alparaking, aton manugwali sa sining Domingo. Thank you gid sa imo Pastor Pert permi nga pagpangamuyo kag pag-suportar sa amon nga mga workers diri sa Don Baptist Church. Kag salamat gid sa imo radio ministry nga sa kundi nagadabot sa kadam-an naton nga mga kauturan bilog nga kalibutan, bilog nga Pilipinas, bilog nga Region 6. And sa gihapon, let's maintain our
good physical condition by the grace of God. Stay safe, stay healthy. Let us support our local products and let us help one another sa pag-support sa mga kauturan naton sa ilang pangabuhian. Stay safe everybody, and let's not forget to wear your mask wherever you go kung sa diin man, and your hand sanitizer. Wash your hands sa tanan nga tion. Sa sininga pamaagi nag-remind sa aton ng iban sa aton yung mga hindi bla conscious sa aton yung mga ginahimo. Let's not forget nga sa kunin mag-relax kita, hindi na nami nga amo nang nagakatambo sa iban nga lugar. Let's pray also for our fellow kababayan dira sa Cebu City currently, ang epicenter sang sining nga nanganabol diri sa aton nga pungsod. And stay safe gid always, kinakapilani sa diin kita maglantaw sa television, sa radyo, and diri sa aton nga simbahan, to stay safe always. Thank you very much, Gid, and God bless you. God bless us all. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat sa siningation nagintipon mo kami sa pagsimba sa imo, Ginoo. Salamat, Ginoo, kay hindi pwede masablagan ang imo nga pulong, ang amon nga pagdayaw sa imo, ang amon nga pagsimba sa imo. Maski, Ginoo, sa sinisang tunga sang COVID-19 pandemic, hindi kami, Ginoo, makatipon sa amon nga iglesia, sa amon simbahan. Pero, Ginoo, makatipon kami sa amon nga mga panimalay kag makasimba kami sa imo, Ginoo. Bugos sa, Ginoo, ang amon nga mga tagipusoon, bugos sa amon pangunahuna nga ikaw lang gid ang amon pagadayawon kag amon, Ginoo, nga pagasimbahon sa siningation. Kabay pa, Ginoo, nga ang imo nga alagad pagagamiton mo. Salamat, Ginoo, that through all the years ang pagpakamaayo mo, ang kamot mo, ara, Ginoo, kay Reverend Ruperto Alparaki. Kabay pa, Ginoo, nga ang dugang pagid na kusog kabakod kag mga tinuig ihatag mo sa iya sa paggamit mo, labi na gid, Ginoo, sa ministry sang tinapay sang kabuhit. Kabay pang damo pagid ang makabati sa mga pulong kag pinaagi sini, Ginoo. Damo, Ginoo, ang maluwas kag ang naluwas ma-encourage man sa pagtubo dira sa imo. Ginoo, sa sining nga adlaw, luyag namon, Ginoo, dumdumon ang tagsa-tagsa nga nagapamati all over the world. Ang iban, Ginoo, ato ayhan sa mga ulubrahan sa Middle East, sa Europe, sa US, kag sa diin pa, Ginoo, nga mga duog. Pero, Ginoo, go through man sila sang kasubong sini. Ang iban, Ginoo, na expose sa sini, Ginoo, nga virus ayhan ang ilang nga mga upod nagpositive. Pero, Ginoo, ikaw ang nagpasalig sa amon, nga ikaw nga Dios, amuyag ang mag-take care sa amon. So, Ginoo, buligi sila. Especially, Ginoo, ang iba namon ng mga kauturan that they are on their way home. Pero tungod sa lockdown, hindi sila, Ginoo, makapuli. O, Ginoo, pabakura ilang mga kurason nga iplastar nila, Ginoo, ila kabuhi dira sa imo. Lord, we're praying for them. Be with them. Supply their needs. Ginoo, kabay pa nga kami man nga ari man diri sa Iloilo. Salamat, Ginoo, kung paano mo kami ginplastar diri upod sang mga leaders sang sini nga syudad, ang amon nga mayor. Buligi, Ginoo, nga hindi lang nga ma-spare kami sa sini nga virus, kun hindi, Ginoo, nga ang kaluwasan magalabot man.
sa amon Ginoo nga mga leaders kag sa mga tao Ginoo sa sini nga duog. Lord, we commit, Lord, our church to you today and every day and until, Lord, Jesus will come again. But also, Lord, we commit this city to you, our nation, the whole world. O kabay pa ang imo nga pulong makalabot gid Ginoo sa ila. Makaangkon sila kay Jesus nga ilang personal nga maduluwas. Lord, we worship you. Lord, answer our prayers. Lord, accept our praises and worship to you. Amo ni Ginoo nga amon ginpangamuyo. In Jesus' name. Amen. Mga biyan, maayong agagid sa inyo nga tanan. Kag sa inyo iya nga nagapuyo dira sa pihak sa kalibutan, on the other side of the globe, gabi dira sa inyo. So, good evening sa inyo man. Subong sini sa Michigan niya, ang ilang time dito, kay 12 hours behind sila sa Philippine time. Alas 10 subong sa aga, karon dito sa ilaya, mga alas 10 sa gabi. But anyway, good morning and good evening to all. Kung nadumduman pa niyo ang mensahe na kung sa itong about 4 or 5 Sundays ago, iban sa inyo nakadumdum pa sini, probably some of you still remember the message I gave. I spoke on church unity. Ano sa po natin sa pulong sa Diyos nga pag-isa, tama gid ka importante sa likuton sa Ginoo. Tama ka hinay, kag tama ka luya ang pagpalakad sa likuton sa Diyos kung ay kita sa pag-isa. Sa bisan ano lang ang organization, sa bangko, sa
mga kumpanya o naga-ilinaway, naga-ninibakay, naga-hinisaay ang nagalubra dira, wala gid sing maayong resulta ang trabaho. Ilabi din sa panimalay, no? Sulod sa panimalay. Kung ang masawa, pero milang nag-aaway, pero milang gabais, tama ka budlay gid. Why sing manami ang relasyon? So, the Lord reminds us sa iya pulong nga ang pag-isa tama gig importante. May isa lang kabagay nga isambit na ako sa akong mensahe nga hindi man natin masakripisyo ang mga importanteng doktrina sa Banal Kasulatan just because of unity. Hindi ba la? Tungod lang kay ma-unite kita, i-sacrifice natin ang pagkilala sa Biblia nga mapulong sa Diyos. We cannot do that. We cannot work with a group or a church nga ga-deny ang infallibility of the church or of the scriptures. O kung about the virgin birth or about the deity of Jesus Christ or about the second coming, mga doktrina iya nga hindi nato ni nga makompromiso just because of unity. Kinanglan kung mag-isa kita, isa man kita sa mga fundamental nga pagtudlo sa Banal Kasulatan. Muna importante gid. Well, so much for that. Makadto na kita sa aton niya tupiko karon adlaw. The call of the day or the message for today. Kabay pa nga naman na inyong magipusoon sa mensahe nga damo na akong sa inyo. Sa liwa, tama sinikit ka exciting at iyon para sa akon. Kay imagine, mabatian ninyo akong tingo sa bilogin nga kalibutan. May mga manok palamati kita, halin sa Brazil, halin sa Abu Dhabi, dira sa Estados Unidos, Middle East, almost sa tanan nga bahin sa kalibutan. Nagapamati sila sa aton broadcast. Di daw ano ina. Ganay ining problema naton sa COVID nga ini, may may resulta, no? Kaya kung sa simbahan lang, pilagi man makapamati. Kapin pa kung pagkamayo lang yung simbahan, pila ka muda, 30, 40 ang kasimba. Even the Baptist Church, the biggest church here in the city of Iloilo, about 2,000 people worshiping every Sunday. O karon niya, sa pagkadamo gid. And we praise the Lord for that opportunity that we can serve you and give you the Word of God. Sa pagsugod sining aton mensahe, luyag lang ako share sa inyo nga may maayong balita man kita nga nagakalatabo karon. Isa sini nga madamo man ang ginapang-ayos ang Ginoo adlaw-adlaw sa COVID ngini, sa sining virus ngini. Dadi ako niya kada adlaw magmata ko ang naunagin nga ginahimo na ako na mo ang pagpasalamat sa Dios nga madamo man ang iya ginaayo. At tamaran ako yung magpamati sa mga mga balatian, ang pagdamo sa masakit. Kaya daw nagadugang lang ang ma-depressed ikaw, no? So the best thing to do is when you wake up in the morning, you just thank the Lord. Lord, thank you for healing so many today. And then ikaduha nga ginapasalamatan kuman sa Ginoo kung mabata ko, amo ang iya pagtipig sa aton mga frontliners. Grabe gid sila, no? Mga heroes nato ni sila. They're willing to sacrifice, mahala sa inakabuhi, nakaibalo na sila sa katalagman sini. Pero still, many of them until now, for 3-4 months, are still serving as frontliners agod sa pagbulig sa aton. So we praise the Lord for that. Ay sa man ka mayong balita nga tuson sa report, ang numbers sa mga nagkakalamatay na nag-iban man, na nag-jutay. Amo man nagmasakit, pero ang nagkalamatay, iya daw hindi naging madamo. So we praise the Lord for that. Good news na para sa aton. Ang ikatlo, nga nabasa na ako sa Facebook sa kahapon yan to, nga may nadiskubrihan na ang mga Hudiyo, the nation of Israel. Nagadiskubri sila sa antibiotic. Ginatunaan pa ini kay tanan nga mga vaccine nga ginasugid. Is still under study as the clinical study. Prosuno sa ila nga ining antibiotic nga ila nadiskubrihan, tama ini ka-effective sa pag-neutralize ang virus sa COVID nga magatapik sa tao. So pangamuyoan tayo ini. And I believe
anytime now, Lord willing, madiskubrihan na ang vaccine nga maka-neutralize ang virus nga nagahalit sa tao. Kag ina, mga maayong balita ina, no? Kag may mga masubo man nga mga balita man Karon lang adlaw nagapamati ako sa isa ka testimony sa isa ka nurse nga halin taga Igbaras pa ni siya. Pero madugay na siya sa Amerika, mga 33 anyos na nga nagaservisyo sa ER, dakong hospital sa Tulsa, sa Arizona. Kag naghatag siya sa iya panugdaon parte sining COVID nga ini. Kasi niya subong sini nag-alawas na ang amon mga pasyente sa pagkadamo na gid sa natapikan sa virus. Kag iban sini nga pasyente namon ginapadala namon sa ibang lugar. Pero daw hindi maayong balita. Pero mo na ang nagkakatabo karon samtang ang Ginoo nag-aayos madamo, may mga dugang man bisan sa amon diri sa siyudad sa Iloilo kay subong ari ko diya sa Iloilo. Sa nagligad lang I think a week ago, may mga 8 ka mga doctors sa St. Paul's Hospital na natapikan sa positive sa virus. Kag few sa mga tao sa napon diri. Tiya mo ini. Pero sunod sa itong nurse, kay tama siya ka, maayo din siya nga nurse. Nakasulat ini siya sa isa ka research do ka libro nga ginagamit na sa Amerika karon. Kag maayo gid ang iyang mga panugdaon na nungod sini. Agin sila niya nga ang importante lang gid nga bagay nga dumdumo na tuntaran, gini-emphasize gid niya sa iya paghambal. Kay siya madamo ang mga wala man malitan kay ginasunod nila ini. Kagamoy ini ginasulit-sulit sa aton nga maghugas kita sa aton kamot, no? Takod kita sa mask. Kuno ay kita obra, hindi na kita masagad kwa. Sunod lang kita sa balay. Kay sila niya abugin nila ang dako nga makabulig. Ti tandaan tagi na, ha? Kay matuod gid suno sa ila study nga madamo ang naluwas ni nga virus tungod kay gin-observe nila ini nga mga bagay. Kag nagapasalamat na kita sa iyang i-share niya ina. So halong lang kita sa mga vaccine karon. Ni mga vaccine nga ginasugid nga ini still under study. Ilabi na ginining vaccine sa China nga ini, halungan tayo na, ha? Kaya iti suno sa mga manginalamo nga nagtuon sining ang nagtugag sining pandemic nga ini, mga komunistang insect, ha? Sila ang nagproduce ni nga virus kag naglaptay ni sa bugos ni kalibutan. Gani halong kita. Hindi matanan insect, kahit may mga insect man nga mayo, pero ni mga Chinese communist, amo ini sila ang brain, amo ini sila ang kabangdanan kung nga ang nagtuhaw ina nga virus. So let us be very careful sa nagapanilag kita sa lakat sa panahon. So amoy na ang maayong balita kag ang balita man nga hindi man maayo. Sa aton pa sa ginahambal ako nila, nagatubang kita sa dako nga kaaway naton. Kag amo ning virus. Kaaway naton ni nga hindi makita. Kag nabudlayan kita sini, natubtub karon. We are under the mercy of this virus. Apang salamat nga kung ikaw ya tumulo, ang pagsalig nimo sa Ginoo, ang Ginoo hindi gid magpabaya sa aton. Because we have on our side the Lord Jesus Christ, who is in control of everything. Sa aton pa, nagapakikaaway kita. Ang kaaway naton amo ning virus, this COVID nga ini. Nga tubtub karon why passing vaccine, but we are praying that in a short time madamo pagid makadiscovery sang isa ka antibiotic nga maka-neutralize sining virus. Te hindi lamang amo ning aton kaaway,
Kung magtanaw kita sa Blaan Kasulatan, ginsambit diri nga may tatlo diri ka kaaway nga ginsambit sa pulong sa Dios. So we are in a battlefield. We are fighting against other enemies, not only the virus. But here in the scriptures, we are told in Ephesians chapter 2, if you have your Bibles with you, buksan tayo ni sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 1 tugtog sa 3. Ini nga mga dinalan sa kasulatan nga nagasiling, Ephesians 2, 1 to 3, ang mga puno sa Ginoo nagasiling, and you hath he quickened who are dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walk according to the course of this world. Munang nauna, identify der ang nauna nakaaway, ining kalibutan ngini. Ining sistema sang pagpangabuhi nga nagaupo sa likuton sa Diyos. This world, according to the prince of the power of the air. Kaya si Satanas ang inatawag siya, the prince of the power of the air. And the spirit that worketh in the children of disobedience. The old nature, the sinful nature. The spirit, insambit na diri nga nagatrabaho ini sa mga anak sa Diyos nga hindi matinumanon. So here we are, tatlo ini sila ka mga kaaway naton. Aside from the virus na ginatubang naton karon. Tiyang Ginoo nag-remind sa aton nga kinahanglan suksok ta ang aton nga armor, ang aton armas, agud mangin madinalagon kita. So number one here, ang nauna naton nga kaaway amo nining kalibutan. The world, our number one enemy. I am not referring to the physical world, but it refers to the system of life, a system of life that opposes God. That's the world. A system that caters to the lust of the flesh, to the lust of the eyes, and to the pride of life. Munang kaaway naton. Sistema ina sang pagpangabuhi nga ang tuyo dira sang kaaway mo ang pag-oppose, ang pagpamatok sa plano sang Dios, ang pagguba sang plano sang Ginoo. It is a system of life that violates the Word of God. Sistema ina sang pagpangabuhi nga nag-oppose, nagapamatok sa pulong sang Ginoo. Iyan na yang hilikoton sa panulay. It is a corrupt system. Kapag sa aton pag-ginobierno, sistema sa aton politika karon hindi nagmaayo, pagpangawatay, ang paglimbong sa sikatao. That is the system of the world, a corrupt system, practicing business transaction in dishonesty. That's the system of the world. And deceit. It is a system that practice prostitution. Amo na sistema man sa pagpangabuhi sa kalibutan. Ang sistema balas ang pangabuhi sa mga tao, mga babae nga ginabaligya nilang iladungog. Di siling sang Ginoo kontra tayo na. Hindi kita magpangabuhi nga nagapauyo niya sa sistema sa pagpangabuhi sa sining kalibutan ini nga nagaupo sa Ginoo. That's why if you read 1 John chapter 2 verses 15 to 17, kung may mga Biblia, kung mga 1 John chapter 2, buksan ta atong mga Bible sa sinabayan sa kasulatan. 1 John 2, 15 to 17. Nanong ginasiling sa Ginoo diri sa iyang mga pulong. Nanong 1, kapitulo 2, versikulo 15, tubtob sa 17. Dili na kasiling ini, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, that's the system that I'm talking about. The world system. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. So that is our number one enemy. The world. Not this physical world. This physical world is so beautiful and created God for us. God created for us. But I'm referring to the world system that is against the Word of God, against the will of God, against the plan of the Lord. That is our enemy. The second enemy here mentioned in our text
in Ephesians chapter 2 is called the flesh, all the old nature, or the sinful nature that we inherited from Adam, from our first parents. Tanan kita nga natao sa kaliwatan ni Adan, nagpanubli sini nga makasasala nga kinaugali. Kinatawagin na sa theology nga the original sin. Pagkatao ta, na sa aton, residing in us, the old nature, the flesh, is the nature who loves to, the old nature, the sinful nature who loves to retaliate, who loves to curse, who loves to fight, who loves to revenge, to be angry, to lust, and that's the nature that loves to be proud, not willing to humble themselves. Ara na sa aton, di ba? Kaya adlaw-adlaw nagpakikaway kita na. Ha? Kung si Miss Kimmery pa, nga mo maestrohan na siya doon, siling niya, inang old nature nga ina. Kaya man kung magbaton ka na kay Kinusus, the Lord gives you the new nature, the spiritual nature. So kung Christian ikaw yan, duhak ka kinaugaling ara sa imo. The sinful nature, the old nature, and the new nature, or the spirit living in you. Kasi siling ni Miss Kimmery, siling ni duhang ini, nag-aaway ni sila pirmi, ara sa sulod mo. They always fight. Kasi niya kung sinong ginasagod mo, para sila sinasang duha ka ido, inang old nature nag-represent na sa itom nga ido, kaga ang new nature nag-represent na sa puti nga ido. Pero kung sinong ginapakaon mo mayo, mo na mga daog. Di ko ng old nature ni mo, ginapakaon mo permis sa mga pornographic magazine, sa mga malaway nga mga bagay, amo na siya magatambok, magakusog, kagdag unya ang new nature nga sa imo. Di mayo man ini nga pamangkot para sa aton, di ba? Sa duwa sining kinaugali, kung ikaw Christian, anong ginatagaan ni mo sing atensyon, anong ginasagod ni mo? Is your old nature or the new nature? Marami yung sagulong tang aton new nature, pagi sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Kaya mo ning pagkaon sa aton kalat. So, muna ang old nature naton, or called the flesh, residing in us. If you read Galatians chapter 5, verse 19, nag-mention nila sa works of the flesh or the works of the old nature. Adultery, naobra na yun sa old nature. Fornication, uncleanness, murder, strife, amo na yung naluyagan sa old nature naton. While the new nature, or the spiritual nature, in Ephesians chapter 5, verse 22, ginasambit nilang the fruit of the new nature, or the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, goodness. And we are admonished, beloved, to walk in the Spirit and not to walk in the flesh or according to our old nature. So, di na ginapalabini mo sila. Marami ini mensahe para sa atong tanan. Kaya hindi kita maging successful sa atong kaaway kung ang atong ginasagod ang mga atong old nature. And the last enemy here is kamuning hari-hari ginila. That is Satan. Number one enemy is Satan. Hindi na dumduman nyo kung di na magalin si Satan ini, no? Si Lucifer ini sa muna. Kung magbasa ka muna sa Ezekiel chapter o Revelation chapter 12, nagabot ang adlaw nga nagsulod ang bugal sa iyang ipasoan, kaluyag siya makigtupong sa Diyos. Tinanong ginhimo sa Diyos, ginpinahan siya, ginsilutan siya. And he became Satan. Ang tanan ng mga angels na nagsunod sa iya, ginsilutan man sa Diyos. Amo na mga demons, mga evil spirits, mga tamaw ang inasiling naton. Amo na nagupod sa kay Satanas sa iya pagkahulog. And Satan is very much alive. By the way, I hope all of you believe that Satan is very much alive. Kaya man ginapapati kita sa niya, away kuya, sa ulo lang yun na. I am not existing, but the truth is, Satan exists. Nakita na nato ini sa balaan kasulatan. Sa ari pang Ginoo sa duta, hindi wala? Many times, sa singawa, natapos ang natugmawan siya, kaya dito siya sa kamingawan. Nagkato siya sa tanas, kagin-tempt siya sa singawa.
And in many other cases in the scripture. So Satan is very much alive. He is called the tempter. He is called the father of lies in John chapter 8. Siyang amay, siyang tanan ng kabutikan. Te kung nagabinutig ka lang pirme, sa aton pa siguro tatay mo ang yawa. Ha? Kaya mo nang luyag niya mo, mabinutig. Amo ni nagkakatabo karon sa lakat ng kalibutan. Ang madamo ang nagabinutig agud lamang nga makasaka sila kag sila magapangulo sang paginobyerno. And he is called the serpent. Kaya man ang si Satanas. May gahom ini nga magsulod sa lawas ng sapat, lawas ng tao. May tiyon man ni nagapuyo ni siya sa mga kahoy ukod sa mga balay nga may ko kag madulong unang luyag ni istaran. Di gani at one time dito siya ay nagpahayag napakita sa dagway sa manok dito sa garden sa Eden nga nagsulay sa kay Adan kay Eva. And he is called the God of this age. So we are against these spiritual powers, Satan and his demons, and they seek to control people and make them oppose the work of God. Amo na ni obra sa yawa ya sa pag-oppose anything luyag sa ginohimunta, luyag ya nga hindi ta na pubuhaton. Luyag ta nga may naanas kita sa yawa ya, luyag nga magbinutig kita, magpalapaw kita. Luyag kita nga magpangabuhi sing matinlo, luyag sang yawa ya nga magpangabuhi kita sa sala, ngay kuhan tang aton lawas. Amo nang obra sa Satanas, no? So Satan is a very strong enemy. Let us remember this. Let us not underestimate the power of Satan. He is not only strong, but also cunning. Cunning in his ways. May paagi ni siyang hindi mo may baluan gali, nga yawa na gali. Yan na siyang yawa. Hindi bala na ideya kung kaysa nga, yutay mala na nga butig. Pahutikan ka sa yawa na, yutay mala na nga butig. Yutay mala na nga compromise. Go ahead. Pero mo na paagi niya mo. Yutay mala na nga visyo. Isa ka yup-yup. Marijuana o kung ano dira, mga droga. Pero later on na matabo. Lumos na ikaw. Ulipo na ikaw. Addict na ikaw sa nagabisyo. So his ways are cunning. Not only strong but cunning in his ways. And we are no match to the strength of Satan. That's why the Lord Himself told us to put on the armor of God. Put on the armor of God. Kagari diring armor sa Ephesians chapter 6. Sa nabilin natin nga tiyon. Abot pila pang tiyon nga nabilin ta. Dutay na lang, no? Sige lang, no? Armor, Ephesians chapter 6. Basahan ko mula sa inyo. Amo ning luyag sang Ginoo nga aton isuklog. Ephesians 6:10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Wherefore put on, take the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all stand. Stand therefore, having your loins girt with truth. Okay. Ang nuwadari nga armor nga luyag sang Diyos nga isuksok ta. Kay mga soldado kita sang Ginoo, we are in the battlefield, we are fighting against virus, against the world, against the flesh, and against Satan. The one here is the girdle of truth in verse 14 of chapter 6. Truth, in other words. Kay man ang yawa na father of lies mo. Di kung may kontra pang yawa, amo ang kamaturan. The moment nga nagatindog kas kamaturan, nagapangabuhi sa kas kamaturan, hindi gid mo kasara ang yawa sa imo. Hindi gid. A girdle, a man of truth, a man of integrity, a man living with a clear conscience can face the enemy without fear. Way ka ikadlok. Kung way ka singinatago nga sala, way ka nagabinutig, way ka mauya sa pagkatubang sa taas na tao. Kag ang yawa, way gising foothold sa kabuhi mo man ang foothold mo sa yawa kung may mga sala kita ginatago. Kung nagabinutig kita, amo nang magahawid gid.
But the moment that we live, practice truth, in other words, i-practice natin na kamaturan, live a life with a clear conscience. For when we lie, when the lie gets into our lives, everything begin to fall apart. Basta mo na ganina, magbinuting na kita, magpalapaw na kita, why na kita si padaog sa panulay. And probably the last one here, because we have no more time, is the sword of the Spirit in verse 17. This is our offensive weapon. Remember Hebrews chapter 4 verse 12? The word of God is compared to a sword. For the word of God is quick and powerful than any two-edged sword. Amuning guwapo kag aton gid tabi nga tama gi ka powerful. Ang yawa sa niya nagapalakyo gid. Kung nga ginaslinga ka sa yawa magbinuting, well, tell them, you remind the devil. The word of God says that I should not tell a lie, I should be honest. Namikit, gamiton ta ang pulong sa Diyos. So in order to do that, you have to saturate your mind with the word of God. And praise the Lord that kamo dira may mga Bibles kamo. You read your Bibles and saturate your mind with God's word. Oh, we need this armor. And of course, the most important armor is the prayer in the last part of that chapter. Ang Yahweh, yan nagakuro sa Kristohanon nga makita niya nga nakapangamuyo. Ngaman, kaya nakaibalo siya nga ina ang Kristohanon, nga panawag sa Diyos mo. Nagabulig, napayos ang bulig sa Ginoo. Kako nakaibalo siya nga waigi siya sing ikasarang sa pagkatubang sa kaaway. Gani, gamiton to ini. Truth, the Word of God, and prayer sa aton kabuhi. And we will be victorious against our enemy, against the evil one, against the world, against the flesh, and against the devil. Ang Ginoo magpakamayo sa aton nga pagpamalandong singadlaw. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Kantahon ta niyang ambahan nun ni magkabuhi, totoo kay Jesus, or living for Jesus. Magkabuhi, totoo kay Jesus, pagbuhat sang nakamakan sang Diyos, magtugyan sing buo sa kalipan. Agud madangan ko iyang bugay, Jesus ko manluluwa.
sang kasakitan, ang pagtilaw bain sang akon krus. Jesus, kung manluluwas, imong kabuhi ko, kaysa imong pagtubos, halad kabuhi mo. Ikaw na ang manggahom sang tagipusoon, kabuhi ginahalad ko, kay Kristo gid karon. We thank the Lord for His Word. We praise the Lord for His Word is always sufficient to minister to our needs. Kabay nga wala sang isa sa aton nga magpauli, nga wala na challenge, wala na ka-worship, and odd. Wala sa isa sa aton yung magbalik sa aton mga trabaho, nga the same person nga wala, as if nga wala lang nagpakig-istorya ang Ginoo sa aton. Let us pray. Father, we thank you for how you have been so faithful and good and true. Thank you nga ginakip mo gid permi ang imo nga promise that your word will always accomplish what you have purposed. And for this reason, we would like to give you the praises and the thanksgiving and the honor and the glory. And now may the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with your people now and forever. Amen. Ang bugay ni Jesucristo, ang gugma sang Diyos nga Amay, pagambit sang Espiritu manginaton. Ang bugay ni Jesucristo, ang gugma sang Diyos nga